Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit mahalaga ang pagtatalik or SEX? Siguro marami na sa atin ang nakakaalam na talagang ang pagtatalik ay napakaraming benepisyo yan. At marami rin ang naniniwala na hindi totoo yan. Yung iba nga, ipinagdidiinan na nakakalosyang daw ang pagtatalik. Kaya kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So without further ado, whoops, disclaimer tayo. Lagi tayong maglalagay ng disclaimer. Kasi meron at meron dito ang hindi sasang-ayon sa mga sinasabi natin. So ito ay para sa inyo. So lahat ng mga sinasabi ko, hindi ko sinasabing lahat. Pero majority or karamihan ay ganito. So ating aalamin ang mga dahilan kung bakit kailangan mong makipagtalik. Kung araw-araw, mas maganda gawin mong regular ang bagay na ito para rin sa iyong kabutihan. Diba? So at number 1, mas magiging bata ang itsura mo. Wop! Alam ko na maraming tataas ang kilay dyan. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Diba? Kasi marami akong nakita at marami akong nabasa na nagsasabi na hindi yan totoo. Nakakalosyang daw ang pagtatalik. Nakakadry daw ng balat ang pagtatalik. Nagiging losyang kayo hindi dahil sa pagkikipagtalik, kundi sa mga ibang aspects tulad ng stress, problema, di ba? Lalong-lalo na kapag problema sa pera, siguradong malolosyang ka dyan sa kakaisip. Di ba? So, huwag mong i-blame sa pagtatalik yung pagkalosyang mo. Maaring napabayaan mo na yung sarili mo dahil sa mga nararanasan mong problema. At ito ba ang sabi ng iba, nakaka-dry down ng skin. Magda-dry talaga ang skin mo kapag hindi ka hydrated. Kaya yan nagiging dry, hinahayaan mo yung sarili mo na ma-dehydrate. Kailangan mong mag-rehydrate. Uminom ka lang ng tubig, damihan mo, hindi ka magiging dry. Di ba? So yung nagsasabi na sila ay nagiging losyang at nagiging dry dahil sa pagtatalik, hindi yan totoo. Kagagawan nyo yan. Kaya yan ang nangyayari. Makipagtalik ka. Kung pwedeng gawing regular, gawin mong regular. Kung araw-araw, the better. Di ba? Mas babata ang itsura mo. Promise. So, ayan po ang number 1. Number 2 ay ang mas hahaba ang buhay mo. Ang pagtatalik ay isang form ng exercise yan. Exercise na, naliligayahan ka pa, pinagpapawisan ka pa, nangdamay ka pa ng iba, nahahaba ang buhay, di ba? So, dalawa na kayong hahaba ang buhay nyo, lalong-lalo na kapag ginawa nyong regular. Kung kaya nyo naman, kung wala namang ibang gagawin, yun na lang ang gawin nyo. Mag-talik na lang kayo, di ba? Instead of nakahilata ka lang dyan, nagse-cellphone ka, sumasakit na yung balakang mo sa kakaupo. Di ba? So, gawin nyo ng form of exercise yung pagtatalik nyo, di ba? Since isa siyang form of exercise, mas nakakabuti yan sa circulation ng dugo mo dahil yung puso mo ay na-exercise din. So, yung pag-pump ng dugo sa katawan mo ay mas nagiging mas efficient. At, of course, yung lungs mo, di ba? Mas lumalakas yung lungs mo dahil nagiging regular yung exercise na ginagawa mo sa pamamagitan ng pagtatalik. Sigurado may magsasabi na ulit na bakit si ganito nakipagtalik tapos namatay. Yun na yung sinasabi natin na exceptions. Hindi lahat nga, di ba? Pero karamihan ay ganito. Yung mga nadadali, meron na yung mga pre-existing health conditions. Kaya sila ay nadadali. Pero kung ikaw ay healthy individual, very good yan. So, ayan po, ang number 2. Number 3, mas nagiging happy ka. Ang pagtatalik, nagre-release yan ng sari-saring mga hormones. At yung mga hormones na yan, yan yung nagtitrigger ng pagiging masaya ng ating nararamdaman.
dahil sa mga hormones or yung happy hormones na nailalabas na yan. Kaya yung feel good, feel happy na nararamdaman natin kapag tayo ay nag-i-engage sa pagtatalik, ganyan ang mangyayari. Kung inaraw-araw mo yan, di araw-araw ka ring masaya, di ba? Pansinin nyo yung mga tao na matagal nang walang kasama sa buhay. Oops, hindi ko ulit nila lahat. Mayroon na namang kontra dyan. Pero yung mga matagal nang walang kasama sa buhay at wala nang baby time, wala nang tatalik. Pansinin nyo, magagalitin sila, masusungit sila, mainitin ang ulo, kadalasan nakasimangot, di ba? Hindi ko nila lahat, pero karamihan ay ganyan. Ikumpara mo naman doon sa tao na sagana sa pagtatalik. Masayahin yan, di ba? Inspirado yan. Yung laging nakangiti, di ba? Kasi ang pagtatalik talagang nagbibigay ng kasiyahan at nagre-release ng mga happy hormones sa ating katawan. So, the more, the better. Number 3. Number 4. Mas lumalakas ang pangangatawan mo. Ibig sabihin, lumalakas yung immune system mo. Masaya ka na, hahaba ang buhay mo, mas nagiging batang itsura mo, lumalakas pa ang pangangatawan mo, di ba? Saan ka pa? Nagiging complete package na ito, di ba? Libre pa. Kaya kung may partner ka, ay samantalahin nyo na ang pagkakataon. Namnamin, ibigay, angkinin, at pagsaluhan ang kaligayahan na naidudulot ng pagtatalik. Di ba? Proven yan na ang pagtatalik ay nakakalakas ng immune system. So, kapag may partner ka na, ay gawin nyo na ang nararapat, di ba? Kung wala naman, hanap na, marami naman dyan, di ba? So, ayan po, ang number 4. Number 5. Mahimbing ang tulog mo. Kapag natapos na kayo sa session, sigurado yan, ang sarap na ng tulog mo. Yung tipong mahimbing na mahimbing, di ba? Tapos ang gaan-gaan ng pakiramdam mo pagkagising kinabukasan. Ganyan talaga ang effect ng pagtatalik. Normally. Yung mga nagsasabi na hindi naman, mga abnormal yun. Meron silang ibang karamdaman. Ganun lang po yun. Pero normally, majority, masarap ang tulog. So yung mga may problema sa pagtulog, yung merong mga insomnia, yung hirap na hirap matulog, ito yung the best na pampatulog. Di ba? Hindi nyo kailangang uminom ng mga kung ano-anong gamot dyan na pampatulog. Ito na lang. So, ayan po. Ang number 5. Number 6. Ito yung mas nagiging maganda ka, mas nagiging gwapo ka. Wow! Totoo ba yan? Of course, totoo yan. I-review na lang natin yung mga naunang sinabi ko. Kapag meron kayong regular na pagtatalik, pansinin nyo sa partner nyo, di ba? Mas gumaganda siya. Pansinin mo sa lalaki, mas nagiging pogi siya, di ba? Kasi nga, di ba? Nakangiti na kayong dalawa, di ba? Masaya na kayong dalawa. Nagmamanifest na yan sa itsura nyo. Saan ka pa? Gumaganda ka na, pumupogi ka pa, naliligayahan kayong dalawa, mas tumitibay pa ang pagmamahalan nyo. Di ba? So, gawin nyo na yan. Number 6. Number 7. Nakakapayat. Siguradong papayat ka. Pero hindi ko sinasabi na papayat ka agad-agad. Ito ay makakatulong sa pagpapapayat nyo. Since it is a form of exercise, di ba? Alam nyo, sa pagtatalik, may pag-aaral na ang 30 minutes ba or 1 hour of jogging ay katumbas ng isang session ng pagtatalik nyo. Saan ka pa? Dito ka na lang. Nasa loob ka na ng comfort zone mo, hindi mo nang kailangang lumabas para magsunog ng taba, magsunog ng calories. Papayat ka talaga dyan, lalo na kapag ginawa mo madalas. Mas madalas, mas lalo kang papayat. Number 7. 2,000 years later. So, ayan po.
sana ay gawin nyo. Marami itong magagandang benefits at itong mga sinabi ko ay totoo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget, subscribe.